Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Siguro po nagtataka kayo ba't ako nandito. Madalas po nagpapaawit. Pero ano po, hindi ko po masasabing preaching to. More on sharing lang kasi hindi po ako preacher. Hin- I think hindi rin po ako nandun sa ganong authority. So more on parang ano lang po to. More on parang cell group or parang ano ba, kung nag-family devotion kayo, parang ganun lang po yung vibe. So, simpleng tao lang po ako. Ayun po. So, dahil po, first time po ito, ako po si Hana, ako po yung pangalawang anak nila, Pastor Leo and Pastor Eva. So, nasa Bohol po sila ngayon. Pero padating na po sila ngayong araw. Ayun po. Kaya, kami po muna yung inatasan. Ako po yung first, yung ate ko po, si Ate Eunice yung nag-keyboard. Siya po yung sa second service. Ayan po. Sige po. Actually, very short lang po ito. Kasi hindi naman po ako yung ganong, ano yun? Sobrang nagdi-deep dive. Katulad po ng mga ah, pastor or preacher talaga. Tapos after po nun, magpe-pray na lang po tayo, mag-groupings na lang po tayo. So parang simple lang po talaga. Sige po, let's pray po. Salamat Panginoon, salamat po sa araw na to na binigay niyo po sa amin. Salamat na napakabuti niyo. Thank you Lord na nandito po kami. And sabay-sabay po naming pag-aralan itong yung salita. Pati po rin po ako Lord matuto and ang bawat isa po ay matuto Lord and sa action po namin ito. Salamat Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. So yun po, una sa lahat po, kino-congrats ko po ang bawat isa nandito po kayo kasi sobrang lamig po ng panahon. Ako po sa totoo lang, nung nagising ako parang ang sarap po matulog. Sobrang lamig po kasi. Tapos kung isipin nyo po, March 15 na, dapat summer na, pero ang lamig, no? Parang baliktad po nangyayari. So, yun. Yun po, gusto ko lang po kayong kamustahin. Kamusta po kayo? Kasi tumatas pong gasolina. Ano ba? May, may mga digmaan po. So, meron pong pag-aalala nga po, no, na malapit na siguro bumalik si Lord. Ano kaya mangyayari? Anong mangyayari sa Pilipinas kapag nag-World War III? Kaya po ba natin? So wala naman tayong binatbat. So talagang habag lang ng Diyos po, no? So yun po, ang focus po na verse po natin ngayon, kung meron po kayong Bible, since English po kasi yung binabasa ko, baka po yung iba mas sanay po sa Tagalog. Sabayan nyo na lang po ako. Pero nasa Psalms 37:4 po. So, sige po, basahin ko po muna dito sa aking version po. Sa Psalms 37:4. Sabi dito, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So, sobrang familiar na po siguro kayo, nakararami po sa verse na ito po, no, na ang pagkakaintindi natin, basta hanapin natin yung Diyos, or sabi sa delight, di ba parang Tagalog, magpakasaya tayo sa Diyos, at ibibigay niya yung gusto or yung desire ng ating mga puso. Ano bang mga desire natin? Yumaman, or kung may problema sa pamilya, o madaming gastusin, or may pangarap tayo, madami pa pong bagay na desires natin. Pero dito po, mas bubulayin-bulayin po natin kung ano po yung posibleng meaning nito. Posibleng meaning, pwede niyo pong i-criticize. So, open po ako doon. Ayun po. Ano po muna ang background ng natatawa si Aaron, ng Psalms. Psalms 37, ano po bang background nun? So, ang Psalm po ay isang wisdom psalm daw. O ano ba? Kasi sinulat po to ni David nung siya'y matanda na. Pag binasa niyo po yung verse 25, sabi dito, I have been young and now I'm old, yet I have not seen the righteous forsaken or his children begging for bread. So, si David po, kilala naman po natin siya, di ba? Tinuturo naman po ito na nung bata siya, pastol siya, tapos ginawa siyang hari. Madami po siyang mga gerang pinagdaanan. So, sinusulat niya ito sa perspective po na madami na siyang pinagdaanan. So, if babasahin niyo po yung buong Psalm 37, which is ini-encourage ko po na basahin ninyo,
Pero hindi na po natin ito iisahin. Ine-emphasize po dito na si God po ay just God. Kasi po, kung babasahin niyo po dito, ini-encourage ni David, yung nagbabasa, na huwag mag-alala. Kung ang mga wicked man or yung mga taong makasalanan ay meron silang abundant life or parang ba't mas mayaman sila, ba't parang wala silang problema, ang Diyos po ay nakita niya yung tawag dito, yung tama at mali, at sa bandang huli ay kanyang pagpapalain ng mga taong gumagawa ng kanyang kalooban. So, kunyari po, sinabi po dito, for example po, sabi dito sa verse 1 muna basahin ko. Sabi dito, fret not yourself because of evildoers, be not envious of wrongdoing. So parang nire-remind na huwag kayong mainggit kung nakita nyong mga masasama ay tawag dito. Parang sila mas pinagpala. Kung example po dito, for example, yung mga corrupted na mga sa government po, for example, yung sa DPWH, bakit ang dami lang sasakyan, tas tayo, ang hirap-hirap na kahit yung pamasahe pa nga lang po, nagtaas nga po eh. Nagtaas na po ba? Or na-scam lang ako? Kasi po kahapon nung nasa Marikina ako, 35 lang po yung bayad. Naging 40 na po. So sabi ko, ha? Tapos, di ko alam, sorry, hindi po kasi ako nanonood ng balita, mali ko yun. Hindi ko alam kung totoo ba, pero hindi po ako aktivista. So, yun, bakit ganon, Lord? Parang, yun nga yung term ng mga Pilipino, mabuting tao naman po kung wala akong tinatapakan. Ganon. Bakit ganon? Hindi ko naman nakuha yung mga panalangin. Sabi dito sa 2, verse 2, for they will soon fade like the grass and wither like the green herb. In verse 3, trust in the Lord and do good, dwell in the land and befriend faithfulness. Verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Yun nga po. Tapos, sabi dito sa verse 6, talon lang tayo, He will bring forth your righteousness as the light and your justice as the noonday. So parang basically ganun lang po yun na ang Diyos ay just at nakikita niya po ang tama at mali. Yun. Pero ang pinaka-focus po natin yung verse 4 po. So una po, gusto ko lang po siyang, mga keywords ko po dito no, sa verse 4. Delight, desire, and heart. So parang yun yung pinaka-highlight po. Kung may makakalimutan po kayo sa mamaya, so maalala nyo ang tatlong words para matandaan nyo, delight, desire, and heart. So, unahin po natin yung heart. Ang heart po sa Hebrew, ang word niya ay levav or lev. So ang ibig sabihin niya po ay, kung sa atin ang puso ay dito, sabi dito, this word represents the inner self, mind, and seats of desire. Basically po, 4 things po siya. Nandito yung thoughts, yung emotions, physical, and decisions. Mas simplehan po natin. Ang heart po sa Bible, ibig sabihin po niyan, puso at isip. Hindi niya pa tinutukoy na heart lang dito. Kasi nung panahon po yun, wala silang other word sa utak. Hindi pa na alam na nag-exist yung utak. So ang akala nila kapag magbe-make ka ng decision, heart yon. Heart din ng term nila sa pag may heart attack, yung parang pinarusahan na Herodes na parang sinabi niya Diyos siya tapos pinalo. So, pinalo siya ng angel. Basta parang ganun, may ganung verse. Heart din yung thoughts. Yun yung term nila. So heart is the aspect of well-being ng tao. Nandun yung soul. So yun. So dun po natin siya tingnan. So, pero may conflict po. Bakit po sinasabi dito na if we will delight ourselves to the Lord, He will give the desire of your heart. Sabi po sa Jeremiah 17:9, sabi, sige po, punta po tayo sa Jeremiah 17:9 po. Ayan, sabi dito, the heart is deceitful above all else and desperately wicked. Who can know it? So, sa totoo lang po, ako po, ganun din po. Bakit may mga times po na ang dami kong thoughts, libo-libo kada araw. May times may mga thoughts ako na bakit ko niisip to na masama?
pero hindi ko naman gusto. Alam mo yun? Parang bigla ka nalang maiinis, mayayamot, kahit maliit na bagay, or parang nag-iisip ka, gawin ko kaya to, do? Kahit na Kristyano tayo, may mga ganun pa rin po tayong naiisip. So sa totoo lang po talaga, wicked po talaga ang heart. May mga intentions po na mali. May mga times na unknowingly, biglang mararamdaman mo na, naiinggit ako, bakit siya nagsasucceed? Sana hindi na lang kasi hindi niya naman deserve. Parang may mga ganong instances po, no? Parang, biglang makakorek ka, hala, ba't ko naiisip yung ganon? Hindi naman yun galing kay Lord. Galing yun sa kaaway or galing ba yun sa akin? So, sa totoo lang yun nga po, deceitful nga daw po ang heart and wicked. So, pero po, yun nga po, sinasabi dito na ang Diyos gusto niya pong baguhin ang puso natin. So, kung babasahin niyo po yung Deuteronomy 30 verse 6, sige po, basahin po natin. Ito po, very, tawag dito, malinaw yung example po. Sabi dito, and the Lord your God will circumcise your heart and the heart of your descendants to love the Lord your God with all your heart and with all your soul, that you may live. So desire ng Lord sa mga tao, kahit na wicked ng heart ng mga tao, na baguhin ito, na tanggalin yung evilness, tanggalin yung stubbornness ng heart, and bigyan ito ng heart of flesh. Sabi po sa Ezekiel 36:26, ito po si Prophet Ezekiel, if babasahin niyo po yung mismong chapter na to, about po to sa dry bones. Sabi dito, I will give you a new heart and put a new spirit in you. And I will remove from your heart a heart of stone and give you a heart of flesh. So, meaning, gusto po ng Diyos na ano man ang stubbornness ng heart natin, ay kanyang tatanggalin at ang ibibigay niya, yung will niya. Meron po siyang heart na gusto para sa atin po. Yun nga yung sinabi. Give you a new heart and put a new spirit. So, ito po ang will ng Diyos. Kahit na po, wicked po ang ating heart. So, knowing po dito, ito po, magbibigay lang po ako ng mga parang kumbaga practical ways po. So, kung wicked po ang heart, ano pong dapat nating gawin? Or ano bang tawag dito? Ano bang dapat nating gawin para mabago po ito? So, yung mismong keyword para doon is doon na mismo po sa verse, which is delight yourself in the Lord. Yung delight. So, yun na rin po yung nag-answer ng question natin. So, paano bang, may 3 points lang po ko dito. Number 1, why should we delight in the Lord? Number 2, how should we delight in the Lord? And 3, when should we delight in the Lord? So, 3 bagay lang po. Why? Bakit? How? Paano? When? Kung kailan. So, unahin po muna natin yung why. Why? Because, sabi dito, number 1 na point ko, 3 puntos lang po ito, because it is a command po. Command po na mag-delight in the Lord. Command po yun na to love the Lord. Sabi po sa Matthew 22:37, sige po, basahin po natin yun. Sige po, basahin po natin. Sabi dito, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment po with the promise. So love the Lord your God, hindi lang po ng kakarampot or ng 25%, ganon. Sabi dito, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. So yun yung una po. It is a command po. Pero sa totoo lang po, lagi po natin itong need i-practice kasi parang ang nangyayari po kasi, mas madali pong mahalin kung ano po yung nakikita po, no? And si Lord po ay spirit. So need po talaga natin siyang hanapin po ng patuloy po. So number 2 po, sige po. Sabi dito, sa number 2, because if not, our hearts will be
occupied. Ayun, sige po. Yan. Because if not, our hearts will be occupied by something else. So, bakit ko po ito sinabi? Kasi po kung hindi po tayo magde-delight kay Lord, kung hindi po tayo magre-rejoice in Him, sa ibang bagay po tayo magde-delight. Tama po ba? Kung wala po yung focus natin kay Lord, sa ibang bagay po tayo mag-focus. Kasi ang tao po lagi meron lang siyang pinag-focusan eh. Hindi siya pwedeng bakante. So in order po na mawala rin po yung mga parang thoughts or mga tawag dito, hindi pleasing kay Lord, kailangan po yung heart natin or yung desire natin siya mismo. Number 3 po, because God can only satisfy the deep longings of our heart. Yan. Sabi sa Psalm 42, as the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. Sabi po ni David yon. And sabi rin po, ito po, favorite ko tong quote po ni C.S. Lewis po, na favorite author ko po. Sige, basahin lang po natin. Sabi po dito sa quote ni C.S. Lewis, if I find in myself a desire which no experience in this world can satisfy, the most probable explanation is that I was made for another world. Kung tatagalogin ko po ito, sabi dito, kung meron akong desire or hinahanap ang puso ko na hindi kayang isatisfy ng mundong ito, parang may kulang. Gusto natin ng world peace, pero ang imposible. Or parang hindi pa talaga tayo fulfilled. Hindi nabibigay ng mundo yung complete satisfaction. Then sabi dito, probably, tayo are created for something else, for something bigger po, no? Sabi rin po dito sa John 1:3, sabi dito, through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. In Him was life, and that life was the light of all mankind. So sinasabi dito po na pag binasa po natin yung John chapter 1 po, sige po, basahin ko lang po. Yung mga noon ng mga verses po, napaka ganda po para mas maunawaan lang po natin. Si John the Beloved. So sabi dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So He was in the beginning with God, and all things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. So ibig sabihin po, yung Word po ay naging flesh. Sino po ba tong Word na to? Si Jesus Christ. And He dwelt among us po. So in the beginning, kung babasahin niyo po yung Genesis 1 verse 1, ang first word din doon ay in the beginning. So siya yung tinutukoy po dito, no? And yun nga po sinasabi dito sa verse 3, na through Him all things were made, without Him nothing was made that has been made. And if babasahin niyo pa po ibang verse, na ang lahat ay ginawa para sa Kanya. Ayun po. And next po, eto po, sinabi po ni Blaise Pascal, sabi dito, sabi niya, there is a God-shaped void only God can fill. So, ibig sabihin po, meron po tayo sa bawat isa sa atin na si Lord lang po ang makaka-fill po talaga. Meron pong parang hugis Jesus po sa mga hearts po natin. Na tanging ang Diyos lang po ang makakatugon or makaka-fill po. So yun po lang po yung reason bakit po tayo need mag-delight. So una, ito po yung commandment. Pangalawa po, if hindi po tayo magde-delight kay Lord, sa ibang bagay po tayo magde-delight. And number 3 po, because si God lang po talaga ang makakapag-satisfy ng deep longings ng heart natin. So yun po. So, sasagutin naman po natin yung how. Ito po very, kumbaga, napapakinggan po natin to lagi. So, paano po ba tayo magde-delight in the Lord? Unang-una po, so read the Word of God. Be a lover of the Word of God, the Bible. So, napaka-importante po sa buhay Kristiyano na nagsaset po tayo ng time sa pagbabasa po talaga ng Bible. Kahit sobrang busy po natin,
kahit po, kunyari, magsimula po tayo sa 10 minutes muna, or yun nga po, kung sobrang hirap, kailangan lang po talaga natin gawin. Kasi kung hindi po, yun nga po yung sinabi ko po, meron pong ibang pwedeng umago ng attention po natin. And eventually po, habang patuloy po tayong nagsispend time kay Lord, binabago niya po tayo. Amen po ba? Mas lalo niya binabagong ating pananaw at binibigay niya po tayo ng pananaw na nanggagaling po sa Kanya. Number 2 po, so how can we delight in the Lord? Devote yourself in prayer. Yun po, sabi sa 1 Thessalonians 5:17 to 18. Ayun po. Sige po, basahin po natin yun. Ito pong prayer na to, kahit ngayon po, tinatry ko pa rin pong pag-aaralan. Kasi sobrang kumbaga, ang bilis ko pong mag-pray. Yung, okay na yan. Pero may mga nagpe-pray po talaga na alam mo yung parang 1 hour, ganun. Talagang binibigay nila kay Lord, pinapour out nila kay Lord yung lahat. So, yun yung gusto ko rin pong matutunan. Sabi dito sa 1 Thessalonians 5:17 to 18 na pala, sorry. Sabi ito, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So sa 17, yun nga sinabi, yung nauna, pray ang ceasingly. Ibig sabihin, araw-araw, paulit-ulit, kung ano man pang ating pinagdadaanan, pray continually po. Prayer is the answer po and the key. Lahat po ba dito nagpe-pray? Amen. Ayun po. So, yun nga po, sabi rin po sa Colossians 4 verse 2 po, sabi dito, continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving. So, lagi pong, yun nga, earnestly, sobrang ibig sabihin, ano bang Tagalog ng earnest? Parang mataimtim or seryoso, ganon. Kailangan po natin matutunang mag-pray, being watchful din, pero may pagpapasalamat din. And sabi rin naman po sa Romans 12, verse 12, yun po, be joyful in hope, patient in affliction, and faithful in prayer. So yun nga po, meron tayong, yun nga, mag-rejoice po tayo kasi may hope tayo, maging patient po tayo kahit sa trials or tribulation, and then continuing steadfastly in prayer. Kahit po si Jesus po, no, bago po siya pinako, ano pong huling ginagawa niya? Nagpe-pray po siya sa mountains. So yun po, ganun po kahalaga yung pagpe-pray po. And then po lastly, number 3, sabi po dito, surround yourself with godly people and godly counsel. Kaya mahalaga po talaga ang church. So hindi po naniniwala sa church. Alam ko pong church ay hindi perpekto, pero mahalaga po yun. So sabi po sa, una po, 1 Corinthians 15:33, do not be misled, bad company corrupts good character. So kung sino po yung kasama natin, ganun po tayo nagiging. So kailangan po natin na, sabi nga po sa studies kung sino po yung madalas yung kasama, ganun na rin po yung way ng pag-iisip ng utak nyo. So, if yung madalas mong kasama, reklamador, nagbabackstab, tawag ito, nagmumura, nakakahawa po talaga. So, napakahalaga po na meron po tayong accountability. Kung meron po tayong cell group din, or meron po tayo sa family po natin na nag-uusap, nag-altar, family altar, napakahalaga po talaga nun. Ayan, sabi rin po sa Psalms 1 verse 1, blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sit in the seat of scoffers. So, yun nga po, ito po yung pinagbulay-bulay rin namin before. So yun nga po, napakahalaga po na yung friends po natin or kung sino po kasama natin sa upuan ay matutulungan din po tayo na talagang mag-grow po. Oo, hindi natin may iwasan na kasama pa rin po natin sila, tama po ba? Kahit naman po saan makakilala po tayo ng iba't ibang uri ng mga tao. Pero hindi po sila yung dapat na, kumbaga, nag-i-influence po sa atin. Tayo po dapat ang nag-i-influence sa kanila, tama po ba? Tayo po ang naging light, salt and light, ayun.
Tapos, ito po, pinakaisa po sa favorite ko, yung Hebrews 10:24-25. Sabi po dito, sige po, basahin po natin. And let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Pwede ba nating basahin sa Tagalog? Para po mas maintindihan po natin. At ating isaalang-alang kung paano gigisingin ng isa't isa sa pag-ibig at sa mabuting gawa. Na huwag nating pabayaan ng ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. So ito po yung verse po for the church. Ang binigay po na example po dito, kunyari po, if maka-imagine kayo ng mga kahoy na kumbaga nakaipon, tas may apoy. Kapag may tinanggal po kayo na nag-iisang kahoy, paalis doon, ano pong mangyayari? Mamatay yung apoy. Pero kapag sama-sama po yung mga kahoy na yon, ano mangyayari? Mas malakas po yung apoy. So ganun po yung illustration ng church, na hindi po talaga natin kaya mag-isa. And ganun rin po, na kailangan po, meron din po tayong, kumbaga, cell group po or yun nga, para accountability group po na pwede natin pagsabihan po kung meron po tayong struggles or kung meron need natin ng good counsel, sila po talaga matatakbuhan. Ayun po. So yun lang po yung yun po yung sa how. So sabi lang po, read the word of God, pray unceasingly, and devote yourself in prayer. And number 3 po, surround yourself with godly people and godly counsel. So, next naman po na question is when? All the time. So, yun lang naman po yung kasimplihan niyan. Sabi dito, sa Philippians 4 verse 4 to 7, so ito po, familiar na po tayo sa verse na to. Sabi dito, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Yun, sige, pabasahin natin sa Tagalog para mas maunawan. Yun, maggalak kayong lagi sa Panginoon. Muli ko sasabihin, magalak kayo. Verse 5. Malaman nawa ng lahat ng mga tao ang inyong kahinahunan. Ang Panginoon ay malapit na. Verse 6. Huwag kayong magbalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamon ng may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. In verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maaabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. So, yun nga po, sinasabi, rejoice in the Lord always. So, malapit na dumating si Lord, and kung na-anxious man tayo, nag-aalala tayo, sabi dito, in every situation, mag-pray po tayo with thanksgiving. Ayun po. And sabi rin po, ito po may encouragement po, sa Psalm 42 verse 11, sabi dito, why my soul are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. So ito pong verse chapter ni David na sinulat, na lugmok siya and malungkot siya, ini-encourage niya yung sarili niya na still mag-put ng hope in God. So yun po. And lastly po, the greatest example po nito, si Jesus. Ito po yung nasi-share ko po sa praise and worship team nung mga nakaraan po. Yung Hebrews 12 verse 3 po. Isa po to sa mga pinagbulay-bulayan ko na sobrang na-encourage po ako. Sabi dito sige po, mag-verse 1 po muna tayo. Yun po. Sabi dito, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. So sabi dito, sige, dun po muna sa 1. Sabi po dito na we are surrounded po with
great cloud of witnesses. Dito po sa kontekstong ito, pag binasa niyo po yung Hebrews 11 muna, may kita niyo po na may mga people of faith po na sila Moses, sila Abraham. Kumbaga sila po yung cloud of witnesses. Pero ngayon po, kahit po sa ating mga buhay ngayon, may mga cloud of witnesses pa rin po. May mga taong nakakita po kung paano tayo nabubuhay. Pwede sa trabaho po natin, sa pag-aaral natin, sa bahay. Meron po mga cloud of witnesses. Meron nakatingin kung paano ba natin pinapamuhay ang buhay Kristiyano. Sabi, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. So, meron po tayong need i-let go po. Meron po tayong posible na sin na nagpapabigat po sa ating pagtakbo. Kasi po pag binasa niyo po itong Hebrews 12 about sa parang running the race sabi, and let us run with perseverance the race marked out for us. So, tumakbo tayo ng may perseverance, or ano bang Tagalog ng perseverance? May kalakasan or paging, basta yun, paging, ano bang term? Porsigido? Yon. And verse 2, sabi dito, let us fix our eyes on Jesus, yon, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Sabi, fix our eyes on Jesus. So tumingin ka kay Jesus. Siya ang author and yung perfecter ng faith. And yung pinaka-highlight ko dito, for the joy that is set before him. So kahit po nung pinako siya sa krus, meron po siyang joy habang ginagawa ito. Napaka-amazing po, no? Kasi pag binabasa-basa po or parang pag-araw po ng, yun nga po, Holy Week, mas more on downcast po tayo. Pero nung kinuha pala ni Jesus yung cross, meron po siyang joy. And yun po, verse 3. Sabi niyo, consider him who endured such opposition from sinful men, so that you will not grow weary and lose heart. So sinasabi po dito na siya po ay maging example natin, na kahit pinagdaanan niya yung ganong bagay, yung cross, ay meron po rin siyang joy and nag-persevere pa rin po siya. So, in reality po, mahirap po talaga. Kaya po binigay po si Jesus bilang example. And sa totoo lang po, mahirap po siyang i-practice. Mahirap po i-practice yung pagde-delight sa Lord. Kasi posible po na masaya lang po tayo based sa sitwasyon. Pero ang buhay po ng Kristiyano ay may joy po. Ang joy po ay hindi feeling, ha. Iba po siya sa happiness. Ang joy po ay continuous po. Ano man po ang sitwasyon, hindi po ito nakukuha ng kahit sino. Hindi po nakukuha ng tao, ng ibang bagay na sitwasyon. Ang joy po ay patuloy pong nagsistay. At yun nga po, patuloy ko nire-remind din ng sarili ko na lahat po ng bagay po talaga mag-fail po sa atin. Yung sarili po natin, pwede po tayo ma-disappoint sa sarili natin. Pwede po tayo ma-disappoint sa ibang tao. Pwede po ang mga tao ma-disappoint din sa atin. Alam niyo po yun? And if doon po tayo titingin, malulungkot lang po tayo. Kaya nga po sinasabi po dito na fix our eyes on Jesus. Delight yourself in the Lord. Kasi siya lang po yung consistent. Tama po ba? Hindi po consistent ang ibang bagay. Ibang bagay po unchanging. Si Lord lang po ang unchanging. Ang Diyos po natin ay faithful. At nakikita niya po ang ating mga struggles. Alam niyo na po kung ano ang mangyayari sa atin 10 years from now. Siya lang po talagang ating mapagkakatiwalaan. Wala na pong iba. Kaya nga po, kung gusto po natin ng joy na naglalast, kailangan po talaga nating hanapin siya and isik siya. Yun nga po na nabanggit ko, na sa realidad po, ang hirap po i-practice po nito, no? Pero yun nga po, sabi po dito sa
2 Peter 1 verse 3. Sige, basahin po natin sa Tagalog po. So ito po yung second verse po to the last po. Kung may mga times po na, ito po nire-remind ko po yung sarili ko, kung may mga times po na nahihirapan na kung isa buhay po yung buhay Kristiyano. Ito po yung binabalikan ko pong verse. Ayan, sabi dito, ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa kanya na tumawag sa atin sa kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. So, sa English po, His divine power has given us everything we need for godly life. Kung nahihirapan po tayo na isik si Lord or nahihirapan po tayong mabuhay ng godly life po, sinabi po dito sa 2 Peter na binigay na po actually ng Diyos ang biyaya po para magawa yon. Available na po yun. Kung may mga times po na nag-fail po, maging consistent pa rin po tayo. Kagaya naman po ng mga atleta, may mga times nag-fail din sila. Pero ang pinaka-need po natin ay babangon po ulit tayo at gagawin pa rin po natin yun. So, yun po. Sa last verse po. So, ito po, siguro dito na po ako magwawakas. So, parang, yun nga po, ang hirap po may times mag-delight kay Lord. Depende po sa sitwasyon po, no? Pero sabi po dito sa James 1, verse 2 to 3, basahin po natin yan. Sabi po dito, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. Verse 3, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Sige po, basahin po natin verse 4. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete and not lacking anything. So may 5 things lang po ako dito. Una po, yun nga po, this is an opportunity for joy. Una po, sabi dito sa, sige, verse 2. Sabi dito, whenever you face trials, whenever, hindi sinabi na if. Ibig sabihin, pag dumating, paano bang Tagalog, whenever? Ibig sabihin, merong talagang times na darating po talaga ang trials. Hindi niya kasi sabing if you will face trials. Yung word ng whenever is meron pong expectation na may darating talagang trials. And number 2, of many kinds. Madami po tayong posibleng trials sa pagdaanan po sa season ng buhay natin. Pero sinabi po dito na number 3 po na gusto ko i-point, if we will read yung verse 3, because you know that the testing, so tinetest po tayo. So dumadaan po tayo sa trials because ito po yung nagtetest po sa atin kung yung faith po natin ay genuine. Parang kumbaga, pinupure po tayo katulad ng gold. And point number 4, consider it, sabi sa verse 2, consider it pure joy. So, ibig sabihin, kung meron man tayong pinagdadaanan po, i-consider po natin pa rin ito as pure joy or, kumbaga, opportunity to see sa bagay na hindi sa current situation, kundi more than that. Kasi alam po natin na yung pinagdadaanan po natin is meron pa pong binabago sa atin. Posible po kasi na hindi po sitwasyon ang baguhin, kundi tayo po mismo ang binabago. Amen po ba? Na sinasanctify pa tayo patuloy, may mga bagay pa pong tinuturo sa atin. And kung hindi po natin yung pagdadaanan, hindi po natin matututunan. Amen po ba? So yun po, ano man po ang ating mga pinagdadaanan, patuloy po tayong piliin po nating mag-take delight sa Lord, tumingin sa Kanya, ano man po ang sitwasyon. So, yun lang po,
as a conclusion po, ito lang po, sinulat ko lang po tong conclusion na to. So sabi dito, let your heart delight in the Lord until all you desire is Him. Then He will grant the desires of your heart as they are aligned with His will. So, Tagalogin ko lang po. Shinare ko na po ito before nung sa praise and worship. Sabi ko po sa kanila na before po, pag binabasa po natin itong delight yourself in the Lord, He will give you the desires of your heart. Or parang unahin mo siya, papayamanin ka niya. Pero iba pala, sabi dito na as you delight in the Lord, iibahin niya yung hahanapin ng puso mo. Kumbaga, if you will delight in the Lord, babaguhin niya yung heart mo na ang mangyayari, magiging aligned na yung heart mo sa heart niya. And kapag aligned na yung heart mo sa will niya na yun eh. Ipagkakalob niya po. Kasi aligned na po eh. Kasi what if may mga desire po tayo na hindi niya will? Hindi niya po talaga ibibigay yun. So yun po, encouragement lang po na sobrang simple lang po. Kahit na busy po tayo, kumbaga baby steps. Kung ang kaya nyo lang po per day, ay ito lang po kaya ko siguro 20 minutes. Ibigay po natin kay Lord. May 24 hours naman po tayo. Magbasa po tayo ng Bible, ng isang chapter po, kumuha po tayo ng journal. Kahit po hindi lang po natin maunawaan ano kayang ibig sabihin nito. Isulat lang po natin. Tapos may kita po natin kada araw. Babaguhin po nito yung way ng pag-iisip natin. Pakikitungo natin sa iba. Mas magiging hopeful po tayo naman pong sitwasyon. And mas matututunan po natin kung paano po talaga mag-worship in spirit and in truth. Kasi po, mahirap pong mag-worship kung hindi po natin kilala kung sino po yung Diyos na sinasamba po natin. May Diyos po na akala natin siya yung Diyos, pero may Diyos po na siya talaga yun. So nawa po ang prayer ko po is makilala po natin kung sino ba ang Diyos na siya kaysa sa Diyos sa utak lang natin. Amen po ba? So, ayun lang po ang word po for today. Ayun po. Praise God po. Sige po, mag-group lang po tayo siguro by 3. Tapos, parang mag-sharean lang po kung ano pong natutunan, kung meron pong natutunan. Ayun po, and then, pag-pray lang po natin ng about isa po. Ayun po, thank you po.